Magandang gabi mga ka-amazing. Ako ang inyong tagapagsalaysay mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwentong kilabot at katatakutan na magpapatindig ng inyong mga balahibo. Isang kwento tungkol sa mga multo ng nakaraan, mga kaluluwang puno ng puot at galit, na nagbabalik upang ipataw ang kanilang hatol sa kasalukuyan. Maging handa kayo dahil ang istoryang ito ay hindi lang katang-isip, marami ng mga nakasaksi at may ilan na hindi na muling nakita pa. Simulan na natin ang kwento ng multong kamatayan, ang hatol ng nakaraan. Sa pusod ng Siquijor, isang isla sa Pilipinas na kilala sa mahika, sumpa at kababalaghan, may isang liblib na baryo na tinatawag na San Roque. Noon pa man, ang baryong ito ay may madilim na kasaysayan, isang pugad ng karahasan at kamatayan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at Hapon. Ayon sa matatanda, noong panahon ng mga Kastila, ang San Roque ay naging isang lihim na pook ng pagsamba ng mga taong itinuturing na erehe, mga lumalaban sa simbahan at pamahalaan. Dahil dito, isang gabi, ang mga sundalong Kastila ay naglunsad ng isang madugong pagpatay. Sinunog nila ang buong baryo, pinatay ang mga lalaki, kinahasa ang mga babae at isinumpa ang sinumang makaligtas. Pagkalipas ng ilang siglo, sa panahon ng mga Hapon, ginamit naman ang San Roque bilang isang pugad ng torture. Ang mga sundalong Hapones ay nagpatayo ng isang lihim na kampo kung saan pinagpapatay ang mga Pilipinong lumalaban sa kanila. Dito, naganap ang mga pinakamalupit na pagpapahirap. Ang mga biktima ay hiniwa ng buhay, pinugutan ng ulo at ibinaon sa isang libingan ng walang tanda. Mabilis na lumipas ang panahon at ang dating itinalikdang baryo ng San Roque ay unti-unting nakalimutan. Ngunit ngayon, sa taong 2025, isang grupo ng mga kabataan mula sa Maynila ang pumunta sa isla ng Siquijor upang magbakasyon. 6 silang magbabarkada. Rico, ang matapang at mapanuri, mahilig sa paranormal. Dian, ang kanyang kasintahan, hindi naniniwala sa multo. Marco, ang palabiro ngunit may matinding takot sa madilim. Ella, ang tahimik ngunit sensitibo sa mga hindi nakikita. Jake, ang matipuno at mahilig sa adventure. Lara, ang pinakabata sa grupo, mahilig sa horror stories. Sa kanilang paglalakbay, narinig nila mula sa mga lokal ang tungkol sa San Roque, ang baryong hindi na matatagpuan sa mapa. Sabi ng isang matandang babae, "Huwag kayong pupunta doon. Ang mga kaluluwa ng nakaraan ay gising na muli." Ngunit dahil sa kanilang pagiging mapangahas, hindi nila pinakinggan ang babala. Habang naglalakad ang grupo papunta sa dating kinalalagyan ng San Roque, unti-unting lumalabo ang kanilang mga cellphone signal. Sa kanilang harapan, isang napabayaang kalsada ang nagbukas. Tila hindi ito dapat naroroon. Parang lumitaw lang mula sa kawalan. Sa bawat hakbang nilang papasok, ang hangin ay bumibigat at isang matinding lamig ang bumabalot sa kanila. Dito na nagsimula ang kanilang masasaksihang bangungot. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang tumigil si Ella. Nanlalamig ang kanyang katawan
habang nakatitig sa isang punong balete sa dulo ng daan. Nakikita niyo ba yon? Nanginginig ang kanyang boses. Sa ilalim ng puno, may isang matandang babaeng nakaputi, nakayuko, nakatalikod sa kanila. Mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay parang patay na kahoy. Tuyo, bitak-bitak at nangingitim. Dahan-dahan siyang lumingon, wala siyang mukha. Sa isang iglap, isang malamig na hangin ang dumaan at lahat sila ay nakarinig ng isang napakalakas na sigaw ng paghihirap mula sa kung saan. At dito nagsimula ang kanilang pagtakbo. Ang takas na walang daana, ang pagkatapos nilang makita ang matandang babaeng walang mukha, mabilis silang tumakbo palayo. Ngunit sa kanilang pagtakbo, napansin nilang parang hindi sila umaalis sa lugar. Paulit-ulit nilang nadaraanan ang punong balete kahit na ang direksyon nila ay palayo. Si Marco na pinakapalayo-layo sa grupo ay biglang natumba. Nang subukan siyang tulungan ni Jake, nakita nilang ang kanyang paa ay nabalot ng maraming kamay na tila lumalabas mula sa lupa. Itim, butot balat at nanginginig ang mga ito habang pilit siyang hinihila pababa. "Tulungan niyo ako!" sigaw ni Marco habang pilit niyang nilalabanan ang mahigpit na kapit ng mga kamay. Si Diana naman, sa matinding takot, ay napaatras at muntik ng mabuwal nang bigla niyang makita ang isang hukay sa harapan niya. At sa loob nito, may mga dugo ang katawan ng sundalong Pilipino mula sa panahon ng Hapon. Walang ulo pero lahat ay gumagalaw. "Lumayas kayo dito." Isang malalim at galit na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa hangin, kasabay ng isang napakalakas na ihip ng hangin na nagpatumba sa kanila. Sa gitna ng kanilang takot, napansin nilang ang punong balete ay tila nagbabago. Hindi na ito isang ordinaryong puno. Sa itaas nito, may nakasabit na mga katawan ng mga pinahirapang Pilipino. Lahat sila ay nakatingin sa grupo. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka, ngunit walang lumalabas na tunog. Si Ella, na sensitibo sa paranormal, ay nagmistulang wala sa sarili at bumulong ng mahina. Gusto nila tayong sumama sa kanila. Ang itim na sundalo habang nakatitig sa hukay si Diane, bigla niyang naramdaman ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Sa kaba, unti-unti siyang lumingon at doon niya nakita ang isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng sundalong Hapon. Walang mata at may malalim na hiwa sa leeg. "Omaewa mo, Shindero! Patay ka na!" Sa takot, napasigaw si Diane at napatakbo pabalik sa grupo. Ngunit nang lingunin nila ang nilalang, wala na ito. Ngunit may naiwan itong marka sa lupa. Isang itim na bakas ng paa na unti-unting nabubura sa hangin. Hindi ito isang baryo. Isang patayan ito. Sigaw ni Rico na ngayon ay mukhang nawawalan na ng pag-asa. Habang pilit nilang hinahanap ang daan palabas, unti-unti nilang napansin na ang paligid ay nagbabago. Ang madilim na kagubatan ay tila nagiging isang abandonadong bayan, puno ng lumang bahay na sunog at may dugong nakapinta sa dingding. At sa gitna ng lumang bayan, nakatayo ang isang malaking altar na puno ng bungo ng tao. At sa harapan nito, may isang itim na figura na nakabalot sa pulang tela. Tila isang matandang pare, ngunit ang mukha ay isang bungo na may nakangiting-ngiti. Dumating na ang mga biktima. Bulong nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang pari ng kamatayan sa harap nila,
nakatayo ang isang itim na figura, balot ng pulang tela, tila isang pari ng demonyo. Ang kanyang mukha ay isang bungo na may nakangiting mga ngipin at sa kanyang kamay ay isang itim na baston na may mata ng tao sa dulo. Dumating na ang mga biktima. Pulong nito, ang boses ay tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Mabilis na umatras ang grupo, ngunit ang paligid nila ay nag-iba na. Ang dating kagubatan ay naging isang lumang bayan na punong-puno ng nasunog na bahay. Bawat dingding ay may nakasulat sa lumang Tagalog gamit ang dugo. Kami ay naghihintay. Ipagbayad niyo ang kasalanan ng inyong lahi. Nagsimula silang makarinig ng mahihinang iyak at pagsusumamo. Tila daing ng mga biktimang pinatay noon. Si Lara, na pinakabata sa grupo, ay biglang napahawak sa kanyang ulo. Naririnig ko sila. Nandito sila. Sinasabi nilang hindi tayo makakaalis. Si Rico, ang matapang at mahilig sa paranormal, ay sumigaw. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Dahan-dahang itinuro ng itim na pare ang kanyang baston na may mata. At nang ituon ito kay Rico, bumukas ang mata sa dulo ng baston. Isang pulang mata na lumuluha ng itim na dugo. Kayo ang kapalit. Biglang humangin ng malakas. Mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang mga nilalang mula sa kasaysayan. Mga bangkay ng mga Pilipino na pinahirapan ng mga Kastila, mga walang ulong sundalo ng Hapon, at mga nasunog na kaluluwa na sumisigaw ng paghihiganti. Sumama kayo sa amin. Sa isang iglap nagdilim ang buong paligid. Ang nakaraan ay buhay. Panang muling magliwanag ang paligid, hindi na nila alam kung nasaan sila. Ang anim na magbabarkada ay nakatayo ngayon sa isang lumang plaza. Sa gitna nito ay isang napakalaking batong altar na may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Sa harapan nila, may nakatayong isang lalaking Pilipino mula sa panahon ng Kastila. Nakasuot ng puting barong, duguan at may itim na piring sa kanyang mga mata. Siya ay si Don Fernando Salvatierra, ang dating gobernadorcillo ng San Roque. Siya ang nagbigay ng utos upang sunugin ang buong baryo at patayin ang lahat ng tao rito. Mahigit 300 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, siya ay isang multo na nananaghoy, tinutulak ng kasalanan ng kanyang nakaraan. Tayo ay nasa impyerno na hindi nawala, bulong niya. Si Dian, ang hindi naniniwala sa multo, ay nanginginig na ngayon. Ano to? Ba't tayo nandito? Hindi totoo to. Biglang bumuka ang lupa. Mula rito, lumabas ang isang napakalaking nilalang. Isang halimaw na binubuo ng libo-libong kamay ng mga patay na nagsusumamong makalabas. Ang kanyang mukha ay isang babaeng sinunog noong panahon ng Kastila. Ang kanyang katawan ay puno ng biktima ng trahedya ng San Roque. Kayo ang magbabayad, sigaw ng nilalang habang inabot ang grupo ng kanyang mahahabang sunog na kamay. Si Marco ang unang hinila, "Tulong! Hindi ko kayang makalabas." Ngunit bago pa nila siya mailigtas, lumamon ang lupa at nawala siya sa kadiliman. Isa na ang nakuha ng multo. Sino ang susunod? Isang mundo ng mga kaluluwanang mawala si Marco sa lupa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Diyan nga, natitirang 5 ay hindi makagalaw. Kahit gusto nilang sumigaw o humingi ng tulong, alam nilang walang makakarinig sa kanila. Si Jake, na pinakamatapang sa grupo,
ay lumapit sa gilid ng altar at sinubukang dukutin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Hindi natin siya pwedeng iwan. Kailangan nating hukayin. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, bumukas ang lupa at may isang kamay na biglang humawak sa kanyang braso. Isang malamig, matigas at nangingitim na kamay ang humawak sa kanya. Kamay ni Marco. Pero nang tingnan nila ang kanyang mukha, hindi na ito mukhang tao, kundi isa ng patay. Ang bangkay na muling nabuhayang. Dating kaibigan nilang si Marco ay nakatayo na ngayon sa harapan nila. Nakaputing barong na parang isang bangkay mula sa lumang panahon. Ang kanyang mga mata ay puti at sa kanyang leeg ay may bakas ng pagkalunod. Tila pinahirapan siya sa kabilang mundo bago ibinalik sa kanila. Wala nang makakalabas dito. Malamig niyang bulong. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit, nanginginig. Tila hindi sanay sa kanyang bagong anyo. Pero nang ngumiti siya, bumakas sa kanyang bibig ang itim na dugo na tumutulo pababa sa kanyang baba. Marco, anong to? Bulong ni Lara, halos hindi na makahinga sa takot. Ngunit hindi na si Marco ang nasa harapan nila. Isa na siyang nilalang ng San Roque. Biglang sumugod si Marco kay Jake at sa isang iglap, sinakal niya ito ng ubod ng lakas. Tikimin mo ang hinatulan ng kamatayan. Nagsimulang magpumiglas si Jake, pero parang bakal ang hawak ni Marco. Ang kanyang mga kuko ay lumalim sa balat ni Jake at unti-unting dumudugo ang leeg nito. Si Diane, sa desperasyon, ay nakakita ng isang matulis na kahoy sa lupa at walang pag-aalinlangan itong hinampas sa likod ni Marco. Plak! Napabitaw ito kay Jake at napaatras, habang isang itim na usok ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ngunit imbes na bumagsak, unti-unti siyang tumawa, isang halakhak na hindi na sa kanya, kundi sa isang nilalang na nakatira sa kanyang katawan. Hindi, kayo makakatakas. Kayo ang kapalit ng nakaraan. Ang mundo ay lumiliko sa isang iglap, bumukas ulit ang lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang basta dilim ang nasa ilalim, isang buong lungsod ng patay ang bumukas sa ilalim ng kanilang mga paa. Doon, nakita nila ang libo-libong multo, mga kaluluwang pinahirapan at pinatay sa iba't ibang panahon. Mga Pilipino noong panahon ng Kastila, mga Pilipinong pinahirapan ng mga Hapon, at pati mga sundalo ng World War II. Lahat sila nakatingin sa kanila. Lahat sila naghihintay ng kapalit. Diyos ko, nasa kabilang mundo na tayo. Sigaw ni Ella, nanginginig sa takot, at mula sa gitna ng mga patay, lumitaw muli ang itim na pare na may pulang tela, hawak ang kanyang baston. Ngayon, nakangiti na ito ng mas malawak. Kita ang kanyang matutulis na ngipin. Ang hatol ng nakaraan ay hindi maiiwasan. At bago pa sila makatakbo, biglang bumagsak ang lupa at bumukas ang kanilang paligid. Nilalamon sila ng isang mundo na hindi na makikita ng sino man sa kasalukuyan. Isa-isang nawawala ang natitira sa kanila. Sino ang makakaligtas? Ang kulungan ng kaluluwa ng magmulat ng mata, si Lara. Hindi na siya nasa lumang plaza. Ang paligid niya ay isang madilim na kulungan na punong-puno ng rehas na yari sa buto. Ang sahig ay gawa sa mga bungo. At mula sa malayo, maririnig niya ang mahihinang hikbi at iyak, mga kaluluwang nakulong sa lugar na iyon
sa loob ng daang taon. Nang humakbang siya, lumangit-ngit ang kanyang paa sa mga bungo at biglang gumalaw ang mga ito. "Tulong, ilabas mo kami." Isang mahinang boses ang bumulong mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Napaatras siya, ngunit sa likod niya, may isang anino na unti-unting lumilitaw. Isang babae na wala ng mukha, tanging isang itim na hukay lang ang makikita sa kanyang ulo. Kailangan mong pumili, bulong nito habang inilalapit ang isang itim na kamay kay Lara. Sino ang ipapalit mo upang makalabas ka? Ang halimaw ng kawalang hustisya samantala, si Jake ay nasa ibang bahagi ng lugar na iyon. Nakatali siya sa isang lumang puno na gawa sa laman ng tao at sa harap niya, nakatayo ang isang napakalaking nilalang. Isang nilalang na may maraming ulo ng mga taong pinatay noong nakaraan. Ikaw ba ang susunod na biktima o ikaw ang magiging berdugo? Bulong ng isa sa mga ulo ng nilalang. Napansin niyang ang mga katawan ng kanyang mga kaibigan ay nasa paligid niya, nakapako sa mga pader ng laman at dahan-dahan silang hinihigop ng buhay na lupa. Si Ella ay umiiyak, subalit hindi makasigaw dahil tinakpan ng itim na tela ang kanyang bibig. Si Diane ay pilit na pumipiglas, pero unti-unting kumakapit sa kanya ang mga kamay mula sa lupa. At si Marco, na naunang kinuha, ay nakatayo lamang sa malayo, nakangiti ng nakakatakot. Hindi na siya buhay. Siya ang susunod. Bulong ng halimaw habang tinuturo si Jake. Isang desisyon na puno ng dugo si Lara ay hindi makagalaw. Alam niyang kung hindi siya magpapalit ng kaluluwa, hindi siya makakalabas sa impyernong ito. Sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang itim na pare. Pumili ka. Isa sa mga kaibigan mo ang iiwan mo rito upang ikaw ay makalabas. Nang hindi siya sumagot, itinuro ng pare si Jake na ngayon ay pilit nang nilalamon ng mga patay. Siya o ikaw, hindi makasagot si Lara. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang bumukas ang sahig sa ilalim ni Jake at bumagsak siya sa kailaliman, walang sigaw, walang tunog, at ang pare ay tumawa. Ang hatol ay tapos na ba? Ang madilim na mundo ay nagsimulang gumuho. Ang mga multo ay sumisigaw sa sakit at ang lupa ay nagbabagsakan. Sa isang iglap, si Lara ay napapikit at nang muli siyang magmulat ng mata, nasa lumang simbahan na siya ng San Roque. Siya lang ang natira. Ang kanyang mga kaibigan ay wala na. Ang multo ng nakaraan nakahanap na ng kapalit. Ang katahimikang nagdadala ng takot ng tuluyang matauhan si Lara, napansin niyang madaling araw na. Ang paligid ng simbahan ay tahimik, masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Tila ang buong mundo ay hindi gumagalaw. Napansin niya rin na wala ng ibang tao sa paligid. Wala ang mga bahay sa tabi ng plaza. Wala na ang buong bayan. Nasa ang mundo ako? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahan siyang lumalakad papunta sa altar. Ang balik ng mga patay sa ibabaw ng altar may nakalagay na isang lumang salamin kasing luma ng simbahan mismo. Nang lumapit si Lara at sumilip, nagimbal siya sa kanyang nakita. Dahil sa salamin, nasa likod niya ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi sila gumagalaw. Hindi rin sila mukhang buhay. Ang kanilang mga mata ay itim at walang buhay. At ang kanilang
Mga labi ay ngumunguya ng wala. Dahan-dahang lumingon si Lara. Wala silang nandoon. Pero sa salamin, nakatayo sila, nakatitig sa kanya at biglang napangiti si Marco. Hindi ka pa tapos, Lara. Ang 10 araw ng kamatayan biglang bumukas ang pinto ng simbahan at isang malakas na hangin ang pumasok. Napaatras si Lara habang dahan-dahang bumagsak ang lumang salamin. Sa sahig, nakaukit sa lumang bato ang isang kakaibang babala. 10 araw ng kamatayan, bawat araw isa ang babalik. Nang mabasa ito ni Lara, biglang nagring ang lumang kampana sa tore ng simbahan. Ding! 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 Kasabay nito, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa pintuan ng simbahan. Isang kaluluwa na dating kakilala niya. Pero ngayon, isa nang nilalang ng dilim. Sa unang araw, si Marco ang bumalik ang unang araw. Si Marco mula sa dilim ng pintuan, isang nakahubad na katawan ng lumitaw, natatakpan ng dugo at sugat. Ang kanyang ulo ay hindi na mukhang tao, tila isang patay na nilalang na nabuhay mula sa hukay. Naglakad ito ng dahan-dahan papasok sa simbahan habang bumubulong ng paulit-ulit. Hindi dapat ikaw ang nabuhay. Sa takot, tumakbo si Lara papunta sa likod ng altar. Hinanap niya ang kahit anong pwedeng magamit bilang sandata. Ngunit wala siyang makita dahil wala namang armas laban sa isang patay. Habang papalapit si Marco, nagsimula ng gumapang ang itim na usok mula sa kanyang katawan. Dahan-dahang sumasakop sa buong simbahan. Wala nang ibang pagpipilian si Lara. Kailangan niyang tumakas. Ang takas mula sa kamatayan sa huling sandali. Napansin ni Lara ang isang lumang hagdan na papunta sa kampanaryo ng simbahan. Tumakbo siya paakyat, umaasang may daan palabas. Habang mabilis siyang tumatakbo, naririnig niya ang mabibigat na yapak ni Marco sa likod niya. Hindi ka makakatakas. Pagdating sa dulo ng hagdan, nakita ni Lara ang isang maliit na bintana. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tumalon. Huminga siya ng malalim at tumalon pababa. Ang katapusan ng unang araw pagbagsak niya, sumakit ang kanyang katawan. Duguan siya, pero buhay. Nang tumingin siya pabalik sa simbahan, wala na si Marco. Ngunit hindi siya makakahinga ng maluwag. Dahil bukas, sa ikalawang araw, babalik naman ang isa pa sa kanyang mga kaibigan. At hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatagal. Ang pagbangon ng ikalawang multo madilim na, ang langit nang muling magising si Lara. Nagising siya sa tabi ng isang lumang puno sa gilid ng bayan, nanginginig sa takot at pagod. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa mula sa kanyang pagbagsak sa simbahan. Ngunit mas matindi ang sakit sa kanyang isipan. Isang araw na lang ang lumipas. Pero pakiramdam niya ay ilang buwan na siyang hinahabol ng kamatayan. Tumingin siya sa paligid. Tahimik pa rin ang buong bayan. Walang tao. Walang ingay. Pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa pangalawang araw, babalik ang isa pang patay. Ang multong umaawit habang naglalakad si Lara sa madilim na kalsada. Napansin niyang may isang bahay na bukas ang ilaw. Isang lumang bahay na tila hindi na dapat nakatayo sa kasalukuyang panahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang lumapit siya at sumilip sa bintana. At doon niya nakita si Ella. Nakaupo ito sa isang lumang duyan. Patuloy na inuugoy ang sarili
habang umaawit ng isang lumang lullaby. Sa dilim ng gabi, huwag kang lilingon dahil baka may matang sa'yo'y nakatingin. Kapag tinawag ka, huwag kang susunod dahil hindi na ikaw ang makakabalik. Biglang tumigil ang pag-awit ni Ella. Dahan-dahan itong lumingon at nang magtama ang kanilang mga mata, si Lara ay napaatras sa matinding takot. Ang halimaw sa salamin si Ella ay hindi na ang dating kaibigan ni Lara. Ang kanyang mga mata ay puro puti at ang kanyang bibig ay pilit na nakangiti na parang hinila ng kung anong madilim na puwersa. Lara, gusto mo bang maglaro? Pulong nito. Mula sa likuran ni Ella, may lumitaw na isang itim na salamin. Sa loob nito, nakita ni Lara ang kanyang sarili. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Sa salamin, siya ay nakahubad, puno ng sugat at may isang itim na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Kapag tinawag ka ng multo, huwag kang susunod, bulong ni Ella. Ngunit ikaw na ang susunod. Ang takas sa kasamaan biglang bumukas ang lahat ng pinto sa bahay. Mula sa loob, lumabas ang maraming kamay na kulay itim. Lahat ay umaabot kay Lara. Sa sobrang takot, tumakbo si Lara papalayo. Naririnig niya ang pagtawa ni Ella sa kanyang likuran habang bumibigat ang kanyang mga hakbang. Ngunit bago siya tuluyang makatakas, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang lumang pari ang nakatayo sa harapan niya. Wala ka nang matatakasan, anak. Nagsimula na ang sumpa. At sa isang iglap, bumaligtad ang buong mundo ni Lara. Ang simula ng ikatlong araw nang muling magising si Lara, nasa loob na siya ng isang lumang kumbento. Isang abandonadong gusali na amoy amag at dugo. Nakatali ang kanyang mga kamay sa isang kahoy na silya at sa kanyang harapan ay nakatayo ang pari. Nakatitig sa kanya ng malalim. "Sino ka?" Mahina niyang tanong. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi sumagot ang pari. Sa halip, inilabas nito ang isang lumang Biblia na kulay itim. "Ano ang tunay mong kasalanan, anak?" tanong nito. Wala akong kasalanan," sagot ni Lara. Pilit na kumakawala sa tali, ngunit biglang dumilim ang buong kwarto. Ang ilaw mula sa mga kandila ay unti-unting namatay at sa kanilang lugar ay lumitaw ang isang mapulang liwanag. Sa sulok ng silid, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Ang multo ng ikatlong araw mula sa loob ng pinto. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng lumang saya at may belo sa mukha. Si Marian, ang pangatlo sa kanilang grupo na namatay sa lumang ospital. Ngunit hindi na ito si Marian. Sa halip na mukha, itim na butas na lang ang nasa ilalim ng kanyang belo. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba at may matatalim na kuko. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lara habang humahagik-hik ng mahina. "Lara, naaalala mo ba kung paano kita pinrotektahan noon?" Napaluha si Lara. Totoo, si Marian ang palaging nagtatanggol. Sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit ngayon, isa na siyang halimaw. Ngayon, ako naman ang susunod mong ipagtatanggol. Ang sakripisyo mula sa kanyang mga kamay, isang matulis na itim na pako ang lumitaw. Kailangan mong pumili, Lara. Lumapit pa ito. 1 pulgada na lang ang layo ng pako sa kanyang puso. Isusuko mo ba ang sarili mo o ipagpapalit mo ang isa pang buhay? Ang walang pagpipilian, biglang bumukas ang isa pang pinto sa loob ng silid.
Mula rito, lumabas ang isang bata, hindi hihigit sa 10 taong gulang. Payat, marumi at umiiyak ito. Isang inosenteng bata na tila walang alam sa nangyayari. Kapag siya ang pinili mo, mabubuhay ka, Lara, ngunit siya ang mamamatay. Napangiti si Marian sa ilalim ng kanyang belo. Kapag pinili mong mamatay, mawawala ka rin, pero hindi ko siya gagalawin. Ang desisyong tumingin si Lara sa bata. Nanginginig ito, nagmamakaawa sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Marian. Nakatayo lang ito, hinihintay ang sagot. At mula sa anino ng pari, dahan-dahang lumitaw ang isang orasang may dugo. Tik-tak, tik-tak, may 5 segundo na lang siya para pumili. Sino ang kanyang ililigtas? Ang hinto ng oras nanginginig ang katawan ni Lara. Hindi niya alam kung paano pipiliin ang isa sa kanila. Ang inosenteng bata o ang kanyang sarili. Pero bago siya makapagdesisyon, biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Blag, bumukas ang pinto ng kumbento at mula sa dilim ay lumabas ang isang anino. Isang lalaki, payat, duguan at may nakakakilabot na mga mata. Si Ramon Rodragang tumulto ng 4 na araw mula sa kanyang katawan, umaagos ang kulay itim na usok. Nakangiti siya, ngunit hindi ito isang ngiti ng tao. Ang daming patay, pero bakit wala pang dugo? Pulong niya habang dahan-dahan siyang lumapit kay Marian. Ramon, bulong ni Lara. Hindi siya makagalaw sa upuan. Sa isang iglap, lumundag si Ramon kay Marian at sinunggaban ito ng matalim niyang mga kuko. Shrak! Punit ang damit ni Marian. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lara ang mukha nito. Isang bungo na may kumikislap na mga mata. Hindi ka makakatakas sa sakripisyo. Sigaw ni Marian bago ito tuluyang naglaho sa itim na usok. Ang bata naman ay biglang bumagsak sa sahig. Walang malay. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Si Ramon ay unti-unting lumapit kay Lara, may hawak ng matalim na kutsilyo. Huwag kang mag-alala, Lara. May natitira ka pang 5 araw. At sa isang iglap, tinarak niya ang kutsilyo sa dibdib ni Lara. Ang multo sa kadiliman bago siya mawalan ng ulirat. Narinig ni Lara ang isang boses sa kanyang isip. Hindi ka pa pwedeng mamatay. May hinihintay pa tayo. At sa pagbukas ng kanyang mga mata, wala na siya sa kumbento, ngunit wala na rin ang kanyang anino. Ano ang nangyari kay Lara? Ang bagong paggising nagmulat ng mata, si Lara. Madilim ang paligid. Wala siyang maramdaman, ni sakit, ni lamig, ni gutom. Para siyang lumulutang sa kawalan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nandito pa rin siya, pero parang hindi na siya buo. Dahan-dahan siyang tumayo. Nasa loob siya ng isang madilim na eskinita sa Maynila. Mga lumang dingding na may graffiti, basurang nagkalat, at ilaw ng poste na mahina at pumipitik-pitik. Tutur. Doon niya napansin ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang hininga. Wala siyang anino. Ang dalawang nilalang habang nakatayo siya. Sa gitna ng eskinita, may narinig siyang mga yabag mula sa kanyang likuran. Tip, tape, tap. Dalawang lalaki ang nakatayo sa dulo ng eskinita. Parehong nakasuot ng itim na damit. Mahahaba ang buhok at mapuputla ang balat. Ngunit ang kanilang mga mata, itim na itim, walang kahit anong liwanag. Lara, alam mo bang hindi ka na dapat nandito? Sabi ng isa sa kanila. Ang katawan,
mo ay buhay, pero ang kaluluwa mo hindi na. Dahan-dahan silang lumapit. Sa bawat hakbang nila, ang paligid ay lalong nagdidilim. Dapat ay kinuha ka na kagabi, bulong ng isa. Pero may pumigil sa amin, nanginginig si Lara. Sino? Napangiti ang dalawang lalaki at sabay silang sumagot. Ang lalaking walang mukha. Ang itim na eskinitang walang labasan na paatras si Lara. Pero nang tumakbo siya, pabalik, wala na ang daanan palabas. Sa halip, nasa harapan na niya ang isang pader. Kulay pula basa at tila gumagalaw na parang buhay. Plag! Lumingon siya! Mas lumapit pa ang dalawang lalaki. At ngayon, may hawak na silang lumang lubid. Isa ka sa amin ngayon, Lara. Magsimula ka ng magpaalam sa buhay. At sa isang iglap, dumilim ang buong mundo. Ang dalawang nilalang ng kadiliman dahan-dahang lumapit ang dalawang lalaki. Mas lumamig ang paligid at ang kanilang mga mata ay lalong naging itim. Tila mga butas na walang hangganan. Lara, ang buhay mo ay tapos na. Ngayon, sumama ka na sa amin. Hawak nila ang matandang lubid. Buhol-buhol, madumi at amoy. Nabubulok na laman, ngunit bago pa nila maitali ito sa leeg ni Lara, isang kakaibang tunog ang pumuno sa eskinita. Para itong hangin, pero mas malalim, mas mabigat. At kasabay nito, nagbago ang paligid. Ang dingding sa likod ni Lara, unti-unting bumuka. Isang bagong daanan ang lumitaw, puno ng usok at dilim. At mula rito, lumakad ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ang lalaking walang mukha na kaitim siya, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang katawan ay parang tao, pero ang mukha, wala. Isang patag na balat lang ang nasa kanyang ulo, walang mata, ilong o bibig. Ngunit kahit wala siyang mata, alam ni Lara, nakatingin ito sa kanya. Huminto ang dalawang lalaking may lubid. Bigla silang kinilabutan. Ikaw, bulong nila. Nagsimula silang umatras, hindi sumagot ang lalaking walang mukha. Sa halip, iniangat niya ang kanyang kamay at doon nakita ni Lara ang isang bagay na lalong nagpanginig sa kanya. Ang galagyo o Mongkechiyay, Gaisiyang, dalawang orasan ng kamatayan sa mga palad ng lalaking walang mukha. May lumitaw na dalawang lumang orasan. Parehong kulay itim, may basag na salamin at bumibilis ang galaw ng kamay. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Mula sa mga orasan, lumabas ang mahahabang kadena. Shrak! Sa isang iglap, itinapon niya ito sa dalawang nilalang ng kadiliman. Hindi ka dapat nandito! Sigaw ng isa sa kanila bagot sila tinamaan ng mga kadena. Nagsisigaw sila habang unti-unting hinihigop ng dilim ang kanilang katawan. Lara, hindi ka makakatakas sa hatol ng nakaraan. At sa huling sandali, naubos sila sa hangin parang abo na tinangay ng anino. Tahimik na muling humarap ang lalaking walang mukha kay Lara. Ngunit hindi pa rin ito nagsalita. Ang pintuan, pabalik sa katotohanan doon, napansin ni Lara ang isang bagong bagay. Sa likod ng lalaking walang mukha, may lumitaw na lumang pintuan. Kahoy, may mga ukit ng lumang baybayin at amoy sinunog na papel. Alam niya kung ano ito, isang pintuan pabalik sa buhay. Tumingin siya sa nilalang sa harapan niya. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Tahimik lang ito. Pero bago pa siya makalapit sa pinto, biglang nagsalita ang isang malalim na boses sa kanyang isipan.
3 araw na lang, Lara. 3 araw bago bumalik ang pinuno namin. Nagulat siya. Ano? Pero bago pa siya makasagot, binuksan ng lalaking walang mukha ang pinto at hinigop si Lara ng matinding liwanag. Ang muling pagbalik sa katotohanan, nagising si Lara. Hingal na hingal, pawis na pawis, at nasa loob ng kanyang sariling bahay. Pero pagtingin niya sa kanyang paligid, may nakasulat sa pader ng kanyang kwarto. Gamit ang dugo, 3 araw na lang, Lara. Ang madugong babala na palunok si Lara. Ramdam niya ang takot sa kanyang kalamnan. Ang sulat sa dingding, hindi lang simpleng babala, para itong isang sumpa. Dahan-dahan siyang lumapit, pero biglang tik-tak, tik-tak, tik-tak. Narinig niyang muli ang tunog ng mga lumang orasan, ang mga anino. Sa salamin na patingin siya sa kanyang malaking salamin sa kwarto. Pero hindi niya nakita ang sarili niya. Sa halip, may 3 anino na nakatayo sa loob ng salamin. Matataas, payat at may mahahabang kuko. At sabay-sabay silang bumulong. Lara, nagising ka, pero hindi ka paligtas. Hindi siya makagalaw. Para siyang naipit sa pagitan ng katotohanan at pangungot. Biglang kumalabog ang pinto ng kanyang kwarto. Plag! 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 May sumusubok pumasok. Pabilis ng pabilis ang kabog. May isang nilalang sa labas at gusto siyang kunin. Pero bago pa niya ito pagbuksan, ang multo sa likod ng pinto bumukas, ang pinto ng kusa. At doon niya nakita ang isang bagay na lalong nagpabangungot sa kanya. Isang babae na duguan at butas-butas ang mukha, nakasuot ng lumang saya at baro, may putol na kamay at may isang matulis na patalim na nakatarak sa kanyang leeg. Nakatingin ito kay Lara pero hindi gumagalaw. Huwag kang aalis. Hindi mo pa alam ang katotohanan. Malamig ang boses nito, parang hinihipa ng hangin mula sa ilalim ng lupa. 3 araw na lang at babalik siya. Biglang sumara ang pinto at nawala ang babae. Pero may isang bagay na naiwan sa sahig. Isang antigong larawan. Kinuha ito ni Lara at halos mahulog siya sa kinatatayuan nang makita kung sino ang nasa larawan. Ang nakalimutang koneksyon sa lumang larawan, may nakatayo na isang grupo ng mga prayle, mga katutubong Pilipino, at isang batang babae na nakangiti sa gitna nila at ang batang iyon, siya mismo, ang mukha sa likod ng larawan nanginginig, ang kamay ni Lara habang hawak ang lumang larawan. Luma na ito, may mga punit sa gilid at may bahid ng dugo sa likod. Dahan-dahan niyang tiningnan ang likod ng larawan. May nakasulat na lumang baybayin. Hindi niya ito mabasa, pero may isang pangalang malinaw niyang naintindihan. Maria Salome, 1897. Napaatras si Lara. Ang pangalan na iyon, bakit parang pamilyar? At bago pa niya maisip ang sagot, tik-tak, 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 narinig na naman niya ang tunog ng lumang orasan. At sa kanyang salamin, muling lumitaw ang 3 anino. Ang mga nakakulong sa salamin lalong lumalim ang kanilang hugis. Mahahaba ang kanilang mga leeg, may matatalas na kuko at ang kanilang mga bibig. Nakangiti mula tainga hanggang tainga, puno ng itim na ngipin. Maria Salome, buhay ka pa rin pala. Napasinghap si Lara. Hindi ako si Maria Salome. Pero sabay-sabay na natawa ang 3 anino. Isang halakhak na malamig at hindi makatao. Sinungaling, dala mo ang kanyang kaluluwa.
at dala mo rin ang kanyang sumpa at biglang basag! Nabasag ang salamin at lumabas ang tatlong nilalang. Nagsimulang gumapang ang kanilang mahahabang kamay papunta kay Lara. Ang hukay na bumukas sa kwarto na paatras siya. Pero sa kanyang paglingon, wala na ang sahig ng kanyang kwarto. Sa halip, isang malalim na hukay ang bumukas sa ilalim niya. Punong-puno ng mga kamay na umaabot mula sa kadiliman. Halika na, Maria Salome. Hinila siya ng tatlong nilalang papunta sa hukay. Sigaw siya ng sigaw, pilit niyang hinahawakan ang gilid ng kama, pero mas lumalakas ang puwersa ng mga kamay sa ilalim. Bumabalik ba siya sa nakaraan? Bago siya tuluyang mahulog, ang nakatagong boss sa kadilimanisang kamay ang humawak sa kanya. Isang kamay na hindi tao, malamig, matigas at walang laman, parang mula sa isang estatwa. Sa isang iglap, nawala ang tatlong nilalang at nagbalik sa normal ang kanyang kwarto. Humihingal si Lara habang nakahiga sa sahig. Ngunit may isang bagay siyang napansin sa kanyang harapan. May isang estatwa na hindi niya maalala kung paano napunta roon. Isang estatwa ng isang lalaking nakaitim. May hawak na lumang orasan at walang mukha. At sa paanan na ng estatwa, may bagong nakasulat gamit ang dugo. Pumunta ka sa simbahan ng San Bartolome bago bumalik ang pinuno. Ang lihim sa simbahan ng San Bartolome hindi na nagdalawang isip si Lara. Alas 3 ng madaling araw, lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa lumang simbahan ng San Bartolome. Wala halos tao sa lansangan, maliban sa ilang aso na tahimik na nakatingin sa kanya. Nang marating niya ang simbahan, napansin niyang sarado ang malaking pinto. Pero bukas ang maliit na pintuan sa gilid. Ang halimaw sa loob ng simbahan tahimik, siyang pumasok sa loob. Madilim ang buong loob ng simbahan. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga lumang upuan at altar. Pero may isang bagay na agad niyang napansin. Sa harap ng altar, may isang nilalang na nakayuko, nakasuot ng lumang abito ng isang pari. Ang katawan nito ay payat, butot pala at puno ng sugat, at nang maramdaman nitong may tao sa likod niya, dahan-dahan nitong iniangat ang ulo nito. Si Lara ay napaatras sa matinding takot dahil ang mukha ng nilalang walang balat. Tanging pulang laman at itim na butas ng mata ang bumungad sa kanya. Dumating ka na rin, Maria Salome. Ang pastol ng MGA patay hindi makagalaw si Lara. Bakit siya tinatawag na Maria Salome? Ang nilalang sa harap ng altar ay tumayo. Bumagsak ang kanyang lumang abito at lumitaw ang isang katawan na pinagsama-samang buto at nabubulok na laman. Sa kanyang kamay, may hawak siyang lumang tungkod na yari sa ginto at bungo ng tao. Matagal na kitang hinihintay. Bago pa makatakbo si Lara, blag! Nagsara ng kusa ang lahat ng pinto sa simbahan. Sa kisame, mga anino ang bumagsak mula sa itaas. Mga bangkay na nakalambitin sa lumang lubid. At sa bawat upuan ng simbahan, unti-unting lumilitaw ang mga kaluluwang walang mata, nakaupo at nakangiti nang walang emosyon ang kahuli-hulihang hatol ng hinig si Lara. Napapalibutan na siya ng mga multo at sa harap niya ang nilalang na walang mukha ay humakbang palapit. 3 araw na lang at babalik ang pinuno namin. Pero bago mangyari iyon, may kailangan kang matandaan. Dahan-dahang itinapat nito
ang kanyang kamay sa noo ni Lara. At sa isang iglap, bumalik ang kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang nakaraang buhay. Siya si Maria Salome. Siya ang batang babae sa lumang larawan. Siya ang nagtaksil sa pinuno ng mga espiritu. At siya ang nagbukas ng pinto ng kamatayan. Ngayon, nagbalik siya sa kasalukuyan at kailangan niyang bayaran ang kanyang kasalanan. Ang nakaraang kasalanan biglang nag-iba ang paligid ni Lara. Hindi na siya nasa loob ng simbahan ng San Bartolome. Sa halip, nasa isang lumang bayan siya noong panahon ng 1897. Nakita niya ang mga taong nakasuot ng lumang barutsaya, mga sundalong Espanyol na naglalakad sa kalsada, at mga preyle na nagdarasal sa lumang simbahan. At sa gitna ng plaza, isang babae ang nakagapos sa isang malaking krus, si Maria Salome. Siya mismo, at sa harap niya, isang matangkad na nilalang, nakasuot ng itim na balabal, may mga mata na parang nag-aapoy, at may hawak na isang lumang libro, ang Kontrata ng Kadiliman. Maria Salome, ikaw ay nangako. Malamig at malalim ang boses ng nilalang. Ikaw ang pumirma sa kasunduan upang isakripisyo ang buhay ng iyong bayan kapalit ng walang hanggang kapangyarihan. Nakita ni Lara o ng kanyang nakaraang sarili ang lumang papel na hawak niya noon. Isang kontrata nakasulat sa lumang baybayin gamit ang kanyang sariling dugo. Ngunit bago niya ito matapos pirmahan noon, pinagtaksilan niya ang nilalang, ang kasalanang hindi nabura sa takot. Sinunog ni Maria Salome ang libro ng kontrata at isinumpa ang pinuno ng mga espiritu. Sa kanyang pagsigaw, isang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. At sa isang iglap, naglaho ang pinuno ng mga espiritu at nawala rin ang kanyang bayan. Nasunog ang buong bayan, nalibing ang lahat ng tao, at bumagsak ang simbahan ng San Bartolome. Ngunit hindi siya namatay. Nabuhay siyang muli sa ibang panahon, at ngayon babalik ang pinuno ng mga espiritu upang kunin siya. Ang babala ng multong pa rin nagbalik ang diwa ni Lara sa kasalukuyan. Nasa loob ulit siya ng simbahan ng San Bartolome. Ang nilalang na walang mukha, ang multong pari, ay nakatayo pa rin sa harap niya. Ngayong bumalik na ang iyong alaala. Alam mo na kung bakit ka namin hinahanap. 3 araw na lang at babangon siyang muli. At ikaw ang kanyang unang papatayin. Ang huling babala nakatayo si Lara sa loob ng lumang simbahan ng San Bartolome. Nangangatog ang kanyang tuhod habang nakatitig sa multong pare na walang mukha. 3 araw na lang at babangon siyang muli at ikaw ang kanyang unang papatayin. Ngunit bago pa makagalaw si Lara, perlag! Nagsara ang lahat ng pinto. Sumigaw ang mga espiritu sa paligid at ang nilalang sa harap ng altar. Biglang bumagsak sa sahig. Nagkalasog-lasog ang katawan at naglaho sa hangin. Kasabay nito, nagsimulang umuga ang buong simbahan. Sa altar, isang lumang kabaong ang unti-unting bumukas. At mula rito, isang anino ang lumabas, kasing itim ng gabi. May nagliliyab na mata at may mga matatalas na kuko na lumalagitik sa hangin. Ang pagbalik ng pinuno ng mga espiritu bumangon, ang pinuno ng mga espiritu mula sa kanyang libingan, sa kanyang presensya
nagsimula ng mabasag ang mga bintana ng simbahan. Lumabas ang mga kaluluwang itinapon sa kabilang mundo at sumisigaw ang mga halimaw ng nakaraan. Maria Salome, nagbalik ka na. Malamig ang kanyang tinig, puno ng galit at pagkamuhi. At ngayon, oras na para singilin kita sa iyong kasalanan. Ang hatol ng kadiliman hindi na nakagalaw si Lara. Sa harap niya, ang nilalang na minsang sinubukan niyang ipagkanulo. Wala kang matatakbuhan. Dahan-dahan siyang nilapitan nito. Ang hatol mo ay kamatayan. At sa isang iglap, itinaas ng pinuno ang kanyang kamay. At biglang bumalot sa katawan ni Lara ang itim na apoy, ang huling. Laban na pahiyaw si Lara sa sakit. Ngunit sa kanyang isipan, may isang boses na bumulong. Hindi pa tapos ang lahat. Gamitin mo ang iyong huling pagkakataon. Sa huling sandali, naalala niya ang isang bagay, ang lumang libro ng kontrata na sinunog niya noon. Kung siya ang nagbura ng kontrata noon, baka siya rin ang makakabawi nito. Sa kabila ng matinding sakit, inilabas ni Lara ang kanyang sariling dugo at isinulat sa sahig ang lumang baybayin na ginamit noon sa kasunduan. Ang huling ritual nagningning ang sahig ng simbahan na paatras ang pinuno ng mga espiritu. Anong ginagawa mo? Ngunit huli na ang lahat. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, nilikha ni Lara ang bagong kasunduan, isang ritual na hindi pa nagagawa noon. Sa halip na ibalik ang kanyang hatol, itinapon niya ang espiritu ng pinuno sa ilalim ng mundo. Hindi, Tir. Ito pwede. Hindi ito ang katapusan ko. Ngunit sa isang huling sigaw, nilamon ng apoy ang buong katawan ng pinuno. At sa isang malakas na pagsabog, nagbalik ang katahimikan. Ang pagwawakas ng sumpang kamatayan bumagsak si Lara sa sahig. Habol-habol ang kanyang hininga, wala na ang mga espiritu, wala na ang kadiliman. At higit sa lahat, wala na ang hatol ng nakaraan. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa kanyang paligid, ang lumang simbahan ng San Bartolome ay muling bumagsak. At sa huling pagkakataon, nakita niya ang isang multong babae na nakatayo sa kanyang harapan. Si Maria Salome, ang tunay niyang nakaraang sarili. Ngumiti ito at naglaho sa hangin. Ngayon, malaya na siya. Ang sumpa ay tuluyan ng naglaho. At ang hatol ng nakaraan, hindi na kailanman babalik. Salamat, mga ka-amazing! Mga ka-amazing, natapos na ang ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang madilim at nakakatakot na kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng inyong mga reaksyon. At syempre, mag-subscribe sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Stories para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan, mga ka-Amazing Stories.